Makakausap po natin this morning ang President and Founder ng Lawyers for Commuters Safety and Protection or LCSP. Nagbabalik po sa ating programa, Attorney Ariel Inton. Attorney Ariel, good morning po. Nina Corpus at Migs Bustos. Nina, Sir Migs. Magandang umaga sa inyo, magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Alright, so Attorney Ariel, so syempre ngayon di na mo po makakaila ang talagang hinaharap ng bawat mamamayan sa buong mundo, ang transportation costs. So commuter tips po, basic lang po, top of mind para po maibigay po natin sa ating mga listeners today. Una, kung maaaring hindi ka muna umalis o kaya limitahan mo yung travel mo, yan, mainam. No? Kung hindi naman talaga maiiwasan yan, we have to plan our trip. No? Kailangan walang unnecessary trip na iplano mo mabuti, saan ka dadaan, oras. No? Yung mga hindi naman, yung mga pwede naman na tawag lang o kaya online, no? Edi mas mainam. So, in other words, ang kinakailangan dito, as you said kanina, magtipid, no? Conservation. Kasi andyan na, no? Mahal na talaga. No? Ngayon, doon sa mga wala na maititipid, no? Yung mga talagang sagad na, hindi mo maaaring masabi yan. No? Kaya tayo, umapila tayo sa, maaaring kaya nyo pa, no? Kaya nyo bumili, siguro even up to 200 per liter, kaya nyo. Pero siguro makisama na rin kayo. No? Kabayan yan dito kasi yung matitipid ninyo, no? sa energy, sa gasolina, sa crudo, malaking bagay, no? Dahil ang kinakapos na tayong supply. Kahit ano pa sabihin ng Department of Energy na meron pa tayong sapat na supply, ganyan, mahirap paniwala dyan. Especially so na sinasabi na nga nila, good for 25 days lang ang reserve, oil reserve. At saka, mukhang yung mga sinasabi nila is contrary doon sa nakikita natin action. Sabi nila, wala namang crisis . And yet, the President has formed a crisis committee. Sinasabi nila, may sapat na supply. And yet, may declaration ng emergency. No? So, mas mabuti na yun, preparado tayo. Yun nga, attorney, sabi nga nila, expect the worst but hope for the best. Kasi ano bang pwede pa nating gawin? Akala ko nga 45 days, sabi nyo ngayon 25 days. Medyo nakakatakot. 25 ang sinabi na. May nabasa po ako na 25 days daw. Opo, and kesyo mag-aangkat po sa ibang bansa ng oil, like even Russia, 'di ba? At South Korea, Japan. Yan, mag-aangkat daw po tayo dyan. And India. Okay, so well, we just have to trust our government at this point. Sinabi nila, pero inamin naman nila na may emergency energy, specifically to emergency, di ba? Energy, state of energy emergency. Parang first time ko naririnig yun . Akala ko kasi state of emergency lang . Meron specific, energy. May salitang energy, attorney. Oo. Ayun ang hirap kasi sa kanila. Sinasanitize mo pa . Emergency, period. Whether energy or what, it's an emergency. Hindi mo pwedeng i-specify yun dahil yung energy nga, apektado nga ang napakalawak sa kabuhayan ng tao. I-specify mo pa. Basta there is an emergency, period. Actually, nasa balita tayo sa international news. Tayo raw ang unang bansa na nag-declare ng state of energy sa CNN emergency. ko yata nakita yan. CNN nakita World. ko. Pero at least better na kaysa naman sa hindi mo admitin at wala tayong gagawin. At least siguro yan, may mga karagdagang maaaring gawin ng ating gobyerno para naman ma-assure tayo na, alam mo yun, hindi tulad sa ibang bansa or yung mga nanganganib na nagba-brown out, di ba? Kasi yun na yung mga susunod . Yep. Will we have enough fuel para sa ating electricity? And then yung iba nga, ayoko naman mag-panic buying kung ano-ano mga binibili na hindi gumagamit ng gas or something. Yung may pera, bumili na nga ng EV . Di ba? Attorney, pwede naman natin sabihin, bumili ho kayo ng electric vehicle. Kala mo naman ganun kadali. Pero tumaas ang inquiries,
Sa Pero mga totoo EVs yan. at hybrids. At Oo. saka sabi nga nila ang China ngayon kumbaga yung mga EV nila na hindi nabebenta dati, Nabebenta. 'di ba? Ayun, Parang tumataas ang nagkaroon ng demand. demand. Opo, Oo. attorney. And yun nga, no? Kaya balikan natin yung panic buying. Alam niyo yun, sinasabi na, huwag mag-panic buying. Yung iba, hindi naman nagbabay. Puro panic na lang. Wala kasing pambili. Di ba? So, hindi mo talagang maano yan. Kasi hindi natin masisisi yung taong bayan na, syempre, kailangan muna yung household nila. No? Yun muna, ano nila yon. Kailangan nila munang makasiguro yung kanilang mga pamilya. Kaya nga yung binibigay na ayuda, no? Sabi ng mga driver, ano lang po yan, 3 araw, 4 araw, bakit ganun? Ba't ganun? Kasi syempre, cash yan, no? Bibiling nila muna yan ng gamit sa bahay, pagkain, no? Bayad sa kuryente, bayad sa ilaw. Kaya, yun muna uunahin nila, no? So, iba yun, iba kasi kung yun sa mga masa ka magsasabi ng magtipid, wala na namang sagad na yung mga yan. So kailangan doon tayo magsabi, magtipid kayo, maski kaya nyo yan, maski may pera kayo, magtipid kayo, kasi yung consumption nyo dapat mabawasan. Para sa ganon, kahit papano, meron pa rin tayong maasahan na supply. So yun ang ano doon. Less consumption, at least Opo, attorney. meron tayong mapapala doon. Maski kaya mo pa yan. No? Ito po, Maski attorney. 10 kotse kaya mong umandar. Attorney, Less ito po. consumption. Maaring hindi rin po nababalita lahat. Pero at least ako po sa driving experience ko kanina sa may Anonas, meron po mga pocket, may mga ilang mga jeepney driver na nagwewelga. Meron po sila mga kanilang sariling mga mensahe that they want to get across. And at the same time, yung mga indirect effects po nito, meron din po mga ilang balita, attorney, na baka yung iba nagkokolorum na rin. Kasi kanya-kanyang paraan na yan eh. Kung hindi tataasan ang fare hike para sa mga jeepney driver, baka mamaya they will result in other means na hindi legal po sa mata po ng batas. Hindi po malayong mangyari yan. No? Na kapag siyempre, sabihin nila ito, kailangan, ito, example na lang, yung mga cutting trip, yan. No? So, kung para makatipid ka ng gasolina, magkakat ka ng trip. Bakit? Instead na didiretso mo yung biyahe mo, didiretso mo yung rota mo, makikita mo, wala ka naman isasakay doon. No? Ikakat mo lang, doon ka na lang, U-turn ka na lang, doon ka para makabalik ka kung nandun yung pasahero. Diba? So, yan yung mga pwede mangyari. Tama ho kayo dyan. Ngayon, yung mga nakita nyo kanina na nag-rally, yan, yun ang active. No? Actively, they are participating dun sa Tigil Pasada. Pero mas marami yung mga passive participants. Yung bang, kaya sila hindi bumiyahe dahil di na nila kaya. No? Hindi talagang lugi na. No? Let's do the math ng konti. No? Dati kung ang krudo, sabihin natin, mga 56 pesos. 1 liter. 1 liter, 2 kilometro maaring itakbo. Dinoble mo yun, ngayon, 120. No? So, yung 120 na per liter, 2 kilometro, may kita mo talagang malayo din diferensya. Kaya talagang talo talaga ang babiyahe kapag hindi na hindi ka lumala pa ng lumala, mababawasan talaga ang public transport. Yun na nga po kahapon yung pinapanood ko yung report ni JM Pineda. Hindi si Kaibigan JM natin. Rodriguez, kilala ko si Kaibigan JM natin yan. Rodriguez. Oo. Hi JM Hi, JM. Rodriguez. Pero si JM Pineda ng PRTV News, tinanong ko siya magkano yung kinikita na ng jeepney driver ngayon. Yung take home pay, alam mo kung magkano? Magkano? 200 pesos. So, ewan ko, parang paano mo papakainin Paano yung pa? pamilya mo Buti, doon? nagkaroon pa siyang 200. Iba dyan, talo nga eh. Wala talaga walang kita talaga. No? Ito pa isa, maisingit ko lang. May kita nyo, di ba, dati, previous years, pagka malapit na yung Holy Week, may kita mo marami nag-a-apply for special permit ng mga buses to beef up the supply of buses, di ba, na babiyahe.
Pero ngayon, wala tayong marinig na gano'n. No? You talk to the provincial bus operators, mas konti yung kanilang ibabiyahe. Bakit? Konti pasahero eh. So yun, isang epekto na po yun. Po. Okay, and finally, siguro po, since eto na po tayo, nandito na tayo sa ganitong sitwasyon, mensahe na lang po sa lahat ng mga commuter, no? Since kayo naman po ang founder ng Lawyers for Commuter Safety and Protection or LCSP, President and Founder. Yes. Attorney. Well, kung talagang dun na lang tayo, yung mobility natin, talagang maapektuhan yan, no? Mahirap sumakay ngayon. Kung meron tayong mga alternatibong paraan para kung hindi naman, kung talagang kailangan niyang pupuntahan, mga alternate na paraan, gawin po natin. No? Dahil talagang itong nangyayari sa atin is extraordinary. No? Hindi po madaling solusyonan to. No? At hanggat hindi natin nakikita na sapat yung nagagawa ng pamahalaan at hindi yun puro band-aid solution tayo, talagang maghihigpit tayo ng sinturon. So, plano natin mga biyahe natin. If it's not really that necessary, let's just stay at home or use some other means para po magawa natin ating mga trabaho. Alright, maraming salamat po sa President and Founder ng Lawyers for Commuter Safety and Protection or LCSP, Attorney Ariel Inton. Attorney, maraming po salamat. Ingat po kayo. Thank you very much. Thank you.